Noong panong yun, may dumating na mga Pariseo at nakipagtalo kay Jesus. Ibig nilang masilo siya. Kaya hinihingi nila na magpakita si Jesus ng isang tanda mula sa langit. Napagbuntong hininga ng malalim si Jesus at ang wika, bakit naghahanap ng tanda ang lahing ito? Sinasabi ko sa inyo, hindi sila pagpapakitaan ng anumang tanda. Iniwan niya sila at pagsakay sa bangka ay tumawid sa ibayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Kung babalikan niyo po ang unang pagbasa, may sinulat si Santiago na nakakainis. St. James tells us, consider it pure joy when you face trials. Di ba parang niloloko tayo ni Santiago niyan? Joy? Problema na nga. Kailangan pa tayong magsaya? Parang sinasabi niya sa atin, dadaan kayo ng 3 oras sa traffic. Smile. Blessing yan. Parang sinasabi niya sa atin na, uy, magdiwang ka. Kasi may asawa kang manloloko, abusado, at pasaway. Para ba sinasabi din niya na, marami kang utang, huwag kang malungkot, pasalamat ka sa Diyos. Diba? Kung maririnig mo ang ganyan, tataas ang iyong kilay. Kung sasabihan ka na magsaya ka dahil may problema ka. Pero ano talaga ang ibig sabihin ni Santiago dito? Well, St. James is not saying enjoy the pain. He is rather saying to us, trust the purpose. Because God wastes nothing, even your suffering. Walang sinasayang ang Diyos. Kahit na ang iyong problema, kahit na ang iyong pagsubok, kahit na ang iyong paghihirap, ginagamit niya para basbasan ka. Amen? Kaya mga kapatid, tandaan niyo po ang 3 paalaalang ito kung ikaw man ay dumadaan sa maraming pagsubok o problema sa buhay. Number 1, remember, trials are not punishments. They are formation. Tingnan niyo po ang ginto. Bago kuminang, kailangan dumaan sa apoy. Di po ba? No fire, no purity. Ganyan din po sa perlas. Bago po mabuo ang perlas sa kabibe, ito muna po ay nag-uumpisa na isang maliit na bato. At pumapasok po sa loob ng kabibe. Alam niyo po ba kung gaano kasakit yun sa kabibe? It's very uncomfortable. Nanunugat po dun sa loob ng kabibe. Pero pagkatapos ng matagal na panahon, lalagyan po niya ng coating. Yun po yung nagiging perlas. Look at that. After the long endurance of the pain, there is a prize. There is a shining pearl. Mga kapatid, tandaan niyo po, God is more concerned for your holiness than your comfort. Opo, mabuti ang ginhawa. Pero hindi naman itong pinakamabuti sa buhay natin. As I have told you time and time again, nobody grows in comfort. But a lot have grown through pain, through their trials in life. Amen? Remember this. Smooth seas never made strong sailors. Stars shine the brightest in the darkest nights. And the tallest trees face the strongest storms. God is more interested in your character rather than your comfort. Mas mahalaga po sa Diyos yung palakasin niya ang iyong pagkatao kesa sa panatilihin ka niya sa iyong pagiging komportable. But the second, remember also this, when you are in your trials, ask for wisdom, not just relief. St. James tells us, if you lack wisdom, ask God. Napansin niyo po, hindi sinabi ni Santiago, humingi kayo ng mas madaling buhay. Why? Because a wise person understands every problem,
carries a hidden grace. Ulitin ko po yun. Every problem carries a hidden grace. Meron po akong isang kaibigan. Alam niyo po, nagkasunod-sunod yung problema niya sa buhay. Una po, iniwan po siya ng boyfriend niya. Grabe po ang iyak niya. Pagkatapos, pangalawa po, siniraan pa siya sa trabaho niya. Umabot po sa puntong napilitan po siya na umalis, maghanap ng ibang trabaho kasi napaka-toxic na po ng environment. Pakiramdam po niya noon, nung nagkasunod-sunod yung mga problema niya, na napaka-unfair ng Diyos. Pero alam niyo po, recently, nagkakita kami. At nagulat po ako. Bakit? Kasi yung dating umiiyak, ngayon, blooming na blooming. Medyo tumaba pa nga siya eh. Ibig po sabihin, masaya. Di po ba? At tinanong ko po siya, anong nangyari? Ngumiti po siya, sabi niya, Father, may boyfriend na po ako. At American citizen pa. Wow, san ka pa? Hindi lang po yon. Yung trabaho po niyang nawala, napunta po siya ngayon sa mas magandang kumpanya. Mas maayos na environment, mas mataas na sweldo. Mga kapatid, tingnan niyo po yon. Yung akala niyang rejection, redirection pala. Yung akala niya na pagkawala, promotion pala. What she thought God was punishing her was actually God positioning her. Amen? God was not removing something from her, but rather God was preparing her for something better. Amen? Kaya tandaan niyo po ito, mga kapatid. Minsan yung mga problema natin, hindi naman hadlang yan sa biyaya ng Diyos. Yung mga problema natin sa buhay, yan ay paraan ng Diyos para ilapit ka niya sa tunay na biyaya para sa iyo. At hindi mo makikita yan kung wala kang katalinuhan. Wisdom helps you to see, to understand that your trials, your problems are part of God's plan to bless you. Amen? Third and last, remember this, most especially when you are in trouble, when you are in your trials, everything here is temporary. Ang lahat ng bagay ay lumilipas. Wala pong nananatili. St. James also writes in his letter, wealth fades like a flower. Ang problema kasi sa atin minsan, we invest so much on things that do not last. Di po ba? Pero baka nakalimutan po natin, ang pera nawawala. Nauubos din yan. Ang tagumpay nakakalimutan. Ang iyong lakas lumilipas. But a heart that is anchored in God that lasts forever. Ang mabuting balita po, walang forever. Ang sakit po niyan, no? Sa mga nagmamahal. Pero it is also a good news. Anong ibig sabihin? Kahit yung problema mo, hindi forever. Hindi po ba? Kaya nga po, mga kapatid, tandaan niyo po ito. Ang mga pagsubok mo ay hindi yan ang huling kabanata ng kwento mo. God is not finished in writing your story. Kapag nga meron kang pagsubok, yan yung climax eh. Pakyat ka na dun sa iyong tagumpay. That is why remember, you may be in your storm, but Jesus is in your boat. You may be in the valley of your life, but valleys lead to mountains. Di po ba? You may be crying now, and yet remember the Psalms that tell us, those who sow in tears will reap rejoicing. So understand, your struggle today is developing your strength that you need for tomorrow. That is why don't waste your suffering. Anong gagawin natin sa ating mga paghihirap? Huwag mong sosolohin. Huwag mo lang hahawakan. Huwag mong iiyakan. Alay mo sa Diyos. Allow God to transform your trials, your problems, to strengthen you. When you are going through difficult times,
See yourself as united with Christ. Kung nga si Kristo, hindi niya iniwasan yung mga pagsubok, di ba? Ikaw pa kaya? Dahil pagkatapos naman ng pagsubok, may muling pagkabuhay. Pagkatapos ng mga paghihirap, may luwalhati, may ligaya. Kapag sinusubukan ka sa buhay, kapatid, tandaan mo na lang ang salitang hope. Spell hope, H-O-P-E. Bawat pong isang letra niyan, may ibig sabihin. H means hold on. Huwag kang bibitiw sa Diyos. Letter O means offer it to God. Your pain can be your prayer. Amen? Letter P, pray more. Because a day without prayer is a day without power. Amen? Do not run away from God. Run towards Him. At yung dasal, yan yung paraan para tayo'y lumapit sa Diyos. Letter E, expect miracles. Ang himala, nangangailangan minsan ng oras at panahon. Minsan, hindi naman agad-agad gagawa ng imposibleng bagay ang Diyos sa iyong buhay. Hindi po ba? But remember that word, hope. H, hold on. O, offer it to God. P, pray more. And E, expect miracles. So, if you could remember only one thing today, remember this. God is not only watching you in your trials at a distance. God is with you, walking with you in your trials. Minsan, merong ibang tao, naghahanap sila ng sign. Panginoon, talaga ba? Buhay ka? Panginoon, talaga ba? Totoo ka? Bakit hindi kita nararamdaman dito sa aking problema? Why is God silent when we are suffering? It is because God is embracing us. Di po ba? Kailangan pa ba ng nanay, ng tatay, kausapin niya yung anak na umiiyak kapag niyayakap siya? Di po ba? Sapat na yung yakap para maibsan yung iyak, yung lungkot nitong bata. When God is silent in your suffering, it only means God is so close to you. God is embracing you. God is consoling you. Amen? Sa tandaan po natin ang tatlong bagay na ito. Kapag hirap na tayo, kapag malapit na tayong sumuko. Una, your trials are not punishment. They are your formation. Pero pangalawa, ask for more wisdom. Not only relief, but third, remember that everything is temporary. Even your trials, they are temporary. Magdasal po tayo sa banal na misang ito. Hindi sana alisin ng Diyos ang ating mga paghihirap. Pero naway, sa pamamagitan ng ating mga paghihirap, tayo gawin niyang mas malakas, mas mabuti, pabanalin ang ating mga kaluluwa. Amen. Mga kapatid, consider it pure joy, as Saint James tells us, when we are undergoing great trials in our life. Magsaya tayo, hindi dahil may problema tayo, magsaya tayo dahil ang binibigay na problema sa atin ng Diyos ay may mabuting dahilan. In your problems, there are blessings disguised. In your challenges, God is trying to bless you. Instead of asking the Lord, Lord, remove this problem, ask for more wisdom, so that you can see the reason why God is giving you that challenge, that problem, that trial. Huwag niyo pong kalimutan yung salitang hope. H-O-P-E. Ibig sabihin, hold on. O, offer it to God. P, pray more. And E, expect miracle. Kaya maganda pong tanungin, pagmunihan, ano yung milagro na hinihingi mo ngayon sa Diyos? Yan ang palagi mong ibulong sa Kanya. Yan ang hintayin mo. Yan ang asahan mo. Naway sa iyong pag-asa, mas lumakas ka pa. Sumainyo